Thank you, Lord, for in our worship na sinasamahan mo kami palagi. Pagpasok pa lang natin dyan sa gate natin. Again, we enter that gate with thanksgiving in our hearts. At pagpasok natin dito, hindi natin alam kung anong pinagagawa natin within the week. But if something bad, kung mayroon mang hindi tayong magandang nagawa doon sa labas, pagpasok natin on a Sunday, on a Wednesday, dito sa church natin, no, don't let that sin and don't let that guilt enter into this place and ruin our worship. No, wag nating hayaan ang ganda-ganda ng worship natin, no, lahat gusto nang lumipad. Tapos kung may isa, dalawa, tatlo na parang wala lang, and the question is, bakit? No, are you still in guilt? Ikaw ba ay nasa guilt mode pa rin? No, hindi ka makalipad, hindi ka maka-worship. Bakit? No, bakit? Ano ang mayroon? Lahat gusto nang lumipad. No, dahil ba yan sa kasalanan na nagawa natin sa labas? Kaya pagdating dito, dala-dala pa natin yung ganong klaseng thinking. That is why we cannot worship God. No, hindi tayo makabuylo kasi lahat nagliliparan na, ikaw nasa guilt mode, tapos hindi mo pa alam kung handa ka na magsabi sa Diyos, Lord, forgive me for all the sins that I have done this week. Forgive me again, I cannot worship. No, pero lahat gusto nang mag-worship. Again, we must not allow that sin. We must not allow that guilt to enter into this place. No, that is why we cannot worship God. Lord Jesus, we praise you, Lord. Dahil walang ibang cause. No, and we are so thankful to God. Kahit may nararamdaman tayo, nakakarating pa rin tayo sa church, we can still worship Him, we can still praise Him. Kahit may naramdaman tayo dyan, hindi lang natin sinasabi, but that is enough to worship, to glorify, to testify our God. Mga kapatid, thank you, Jesus. No, kasi hindi po pwede na pag sinakyan lang natin lagi itong isip natin, yung ating nararamdaman that we cannot worship God. No, dahil mayroon akong naramdaman, mayroon akong naganito, hindi talaga po pwede. No, kulitin, bantayan natin yung sarili natin na hindi po pwede. No, nakarating ako sa church today, ibig sabihin, God is so good to me na nakarating ako. That is why I should worship. I must praise Him, mga kapatid. No, punta muna tayo sa verse natin. Hindi pa naman. Pero kailangan kasi. No, let's open our Bible in the book of Isaiah. Isaiah chapter 7 verse 14. No. Finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that you may be put. No, hindi. Ano lang ito, kodigo. No? Chapter 7, verse 14, mga verses na dadaanan lang natin. Verse 14. Therefore, the Lord Himself shall give you a sign. No, ang Panginoon mismo ay magbibigay sa iyo ng isang patunay, isang sign, patotoo. Behold, a virgin shall conceive and bear a son. No, mayroong isang birhen na magdadalang tao at magdadala ng bear a son and shall call his name Emmanuel. No, meaning God with us. Sa Matthew 1:23. 1:23. Behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, no, which being interpreted is God with us. No, dyan sa New Testament. Shall we pray for a while? Lord, thank you so much for your presence. Thank you for being with us, for bringing us visitors. Lord, we are always grateful and thankful. Lord, sa ginagawa mo sa buhay namin, for being so faithful to us, for all the healing, for all the guidance, for all your protection. Lord, for all the answers, for all
the time that you've given us. And thank you sa mga kapatiran na patuloy ang kanilang pagpapagaling for all the provisions. Lord, always bless your word. Thank you sa mga classes na binibigay mo sa amin on every Sunday. We praise you so much, Lord. Bless your word. We love you. We do this with all humility in Jesus' name. Amen. Jeremiah 33:3. Then 40. 33, 3. Call unto me, tawagin niyo ako, and I will answer thee. At ako ay sasagot, and show thee great and mighty things. No, ipapakita ko sa inyo ang mga bagay na dakila, magagandang mga bagay, and which thou knowest not. No, yung mga bagay na hindi nyo pa alam, hindi nyo pa kilala, yan ay aking ipapakita sa inyo. No, call unto me and I will answer thee. No, tawagin nyo ako at ako ay sasagot. No, napaka-importante pa naman yan. Dial ka ng dial, tawag ka ng tawag, walang sumasagot, emergency cases, no, mahirap pag ganun. The title of our preaching, a name to call, a name to glorify. No. A name to call, a name to glorify. May mga verses pa tayo na ilan. Philippians 2:9. Old new tayo para ma-exercise tayo rito. No, yung mga nag-memorize kanina, ayos ba? Kaya ba? Kinaya? Philippians 2:9. Wherefore, God had also had highly exalted him and given him a name. No, siya ay lubos na iniangat, itinaas ng Panginoon Diyos, at siya ay binigyan ng pangalan which is above every name. No, na mataas sa lahat ng mga pangalan, that at the name of Jesus, na sa pangalan ni Jesus, every knee should bow. Lahat ng tuhod ay diyan yuyuko. No, mayroon pa bang ibang pangalan na yuyukuan tayo? Wala na. No, it's only in the name of Jesus, of things in heaven, kung ano man ang mga bagay na andoon sa langit, on things in earth and things under the earth, yung mga bagay na andoon sa langit, andito sa lupa, sa ilalim ng lupa, lahat ng yan ay yuyuko sa pangalan ni Jesus. No, ang niyuyukoan lang yung mga hari. No, pero yung mga hari, time will come, yuyuko sa pangalan na ito. No, and that is the name of Jesus. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. No, lahat ng dila, no, ay anong tawag doon? Ang kanilang isasambit, walang iba kung hindi ang pangalan ni Jesus, no, na Panginoon, to the glory of God the Father. No, another verse para hindi natin makalimutan, dire-diretso, Isaiah 65 verse 24. Isaiah 65. Verse 24. Okay, tama. 24, and it shall come to pass, sa darating o sa mga araw na ito, no, at mangyari nga, no, na ano ang sabi ng Panginoon, no, mangyari nga, it shall come to pass that before they call, no, I will answer. No. Sabi niya, bago pa man sila tumawag sa akin o bago pa man sila magsitawag, no, I will answer. Sasagutin ko na. And while they are yet speaking, I will hear. No, saan ka nakakita nito? Hindi ka pa nakabigkas, hindi ka pa nakapag-pray, no, sinasagot na. Nagda-dial ka pa lang, sinasagot na. No, saan tayo nakakita nito mga kapatid? Wala pa. It's only in our God.
No, at wala nang iba pa. Again, the title of our preaching, A Name to Call, A Name to Glorify. No, may mga title or names na sinasabi dyan in the Old Testament, no, sa Hebrew. No, may mga pangalan ng Diyos dito. Actually, mga title ito eh. No, hindi talaga ito ang pinakapangalan ng Diyos. Pero may mga babasahin tayo para mayroon tayong mga idea. No, El Shaddai. Sino dating membro ng El Shaddai? Si Brother Ed. No, tagal mo rin sa El Shaddai, Brother Ed. Ano? O, ilabas yung payong, yung towel, yung mga ano pa yun nandyan dyan. Mga panyo, no? Palaki yan. El Shaddai, Lord God Almighty. No, El Shaddai. Lord God Almighty, ibig sabihin ng El, E-L means God. No, El Shaddai. No, Bet-El. No, mountain of God, house of God. Yan, ang El, ang ibig sabihin yan sa kanila. El Elyon, the Most High God. Adonai, Lord or Master. Yahweh, Lord Jehovah. Jehovah Nissi, the Lord my banner. Jehovah Rapha, the Lord that heals. Jehovah Shammah, the Lord is there. Jehovah Chidkino, the Lord our righteousness. No, Jehovah Mekodishkin, the Lord who sanctifies you. El Olam, the everlasting God. Kana, God is jealous. Jehovah Jireh, the Lord provider. Jehovah Shalom, the Lord is peace. Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts. Abba means Father. Elohim, God the Creator. No? So napakarami pa mga kapatid, dyan in the Old Testament, no, lahat ng ito para bang nakabase, Lord, I need your provisions today. You are now the God, the Lord provider. You are now Jehovah Jireh. Lord, kailangan ko ng healing ngayon. You are Jehovah Rapha. No, lahat na lang, every time, kailangan i-memorize mo lahat ng title na ito. Baka pag nagkamali ka sa pagtawag, iba ang need mo, iba ang ibigay sa'yo. No, iba ang sagot. No, laking problema. No, sa Muslim ang tawag nila Allah. No, tama ba? Allah, Allah, no. Allah ka. Mali, no. Sa Chinese, mayroon silang universal God. No, ang tawag nila ano to? Tian. Tian and Shangdi, highest deity. No, ang sa Chinese, sa Japanese naman, mayroon silang tinatawag na ang kanilang Diyos ay Kami. No, 'yun ang tawag nila. Sa India naman, they have Vishnu, they have Shiva, they have Ganesha, Kartikeya, and Brahma. No, so yan ay mga pangalan ng kanilang mga Diyos. Sa atin ng mga Pilipinas, mayroon tayong Bathala, mayroon tayong ano pa ba? No? Iba-iba ang pagtawag natin mga kapatid. But in the beginning, no, dumami na ang pagtawag natin sa Diyos natin. No? Kanya-kanyang lahi, kanya-kanyang tribo, kanya-kanyang dugo, iba-iba ang pinaniniwala ang Diyos, iba-ibang ethnic, iba-ibang pinaniniwalaan. No, pero sinasagot kaya o hindi? No, because it is very important to know, no, na pag tumawag ka, dapat alam mo yung pangalan at dapat sumagot yung pangalan na yan, mga kapatid. No, but in the beginning, dito pa lang sa paglikha ng Diyos, who created everything, siya na ang Diyos na nagpakilala kay Adam and Eve sa Garden of Eden. No, siya na yung kausap every morning, siya na yung kausap kung Adam, Eve, saan na kayo? Magkwentuhan tayo rito o kamusta na kayo? Lahat. Walang ibang Diyos kung hindi siya. No, pagdating ni Cain and Abel, they offered to God, of course, dahil sa turo na rin ng magulang. No, at alam nila kung sino yung Diyos na kanilang ino-offeran. Pagdating kay Noah, alam ni Noah kung sino tong Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Pagdating kay Abraham, alam niya kung sino yung pangalan ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kay Isaac, kay Jacob, sa 12 tribes, lahat alam nila mga kapatid kung sino yung tinutukoy na Diyos dito. At isang Diyos lamang, no, ang nagpakilala
sa kanila na yun ang kanilang tatawagin, yun ang kanilang Diyos. Pagdating sa Old Testament, no, marami ng matatalino, marami ng pumasok. Ngayon, ang isang Diyos dumami na. No? At sa pagdami ng Diyos na ito, no, hindi pa man nakarating ang tamang Word of God sa Pilipinas, mga ninuno natin, mga Aita, mga sa Mindoro, mga Mangyan, mga kadugo, sandugo, no? Ang dami nating mga lahi. Kung hindi pumasok yung mga Chinese, Japanese, Amerikano, dito sa Pilipinas, yan, huwag tayong magmalaki. Kasi ang itsura natin, kung hindi nalahian ito ng Chinese, ng Malay, Indonesian, Japanese, American, yan, yun yung lahi natin. Mga Aita, mga mga Mangyan, no? Kaya huwag natin silang laitin. No, yan ang lahi natin, mga kapatid. But again, no, sa dami ng tinatawag na yan, mayroon bang sumasagot? No. No. A name to call, a name to glorify. No. At sa dinami-dami ng pangalan na ito, no, kahit sa Old Testament, ang daming title na binigay ang Diyos sa kanila. No, pero pagdating sa New Testament, pagdating sa time natin ngayon, Lord, ito ay sinimplify mo na lamang. No, para bang, thank you, Jesus. Lord, we praise you. No, dahil pagdating ng New Testament, and Lord, thank you dahil ito nakarating sa amin ngayon, yung sinabi mo na lamang, no, yung babae na yon na siyang magdadala sa iyo, shall conceive and bear a son. No, wala nang iba kung yung Diyos na yan, ang kanyang pangalan ay Jesus. No, at wala nang iba pa, mga kapatid, no, dahil ang Diyos mismo naka-observe na ang hirap, ang tao gustong lumapit sa Kanya, pero sa dami ng title, sa dami ng pangalan, ang tao mismo tatamarin na. No, mawawala na yung puso ng tao. Ano ba to? Lalapit, magpipray ako rito, 3,000 gods, 5,000 gods, isang pangalang minsan. No? Si Jesus na nga lang ang pangalan na pwede nating tawagin, minsan tinatamad pa tayo. Minsan wala pa tayong gana na tumawag sa Kanyang pangalan. But this is the name, mga kapatid, na kahit anong sitwasyon natin, ito ang pangalan na aksyon sa kung anuman ang sitwasyon natin, mga kapatid. No, Acts 4:12. Acts 4:12. No, neither is there salvation, no, in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. No, sabi niya, sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, no, walang ibang pangalan, no, na galing sa langit, binaba dito sa lupa, no, binigay dito sa atin, kung saan tayo ay maliligtas kung hindi sa pangalan ni Jesus, mga kapatid. At ito ay ini-enjoy na natin na pangalan, samantalang yung iba dyan sa labas ay nagkakandarapa pa kung paano hanapin ang pangalan na ito. There is no need for salvation if we are already saved. No. But because we are condemned, because of our sins, we need to be saved, and we can be saved only by calling the right name. And that name is Jesus. No, yung taong nasa death row, no, yung mga silya elektrika pa dati, no, napapanood nga natin yan anak ni Baby Ama, sino pa ba dyan, sina Ichigaray, no, yung mga tao na yan, na andun nakaupo, ewan ko ba Ed, kung tama ko, ano, pero yung nakapwesto na mismo, mga alas 3 ba ginagawa yun, Brother Ed? No, isisilya elektrika ka o electric chair, nakaupo ka doon, kinakalbo talaga yung Brother Ed, ano? Tapos lalagyan dito, mayroon, nakaupo ka doon, no, alas 3, pag on, no, ng switch, ay patay ka doon kasi kuryente yon. No? So wala kang salvation. Kahit tumawag pa ang Chief Justice, kahit tumawag pa ang Vice President, ang Senate President, ang House Speaker, o magulang mo ang magsusumamo doon na wag ituloy, wala kang magagawa dyan, tuloy pa rin ang kamatayan mo. Ano ang inaantay? Ang inaantay ng tao na andyan, na ang presidente ng Pilipinas only, pag sinabi niyang, no, binabantayan yun huwag ituloy. No, pag sinabi, pasalamat ka. No, ganyan ang kalagayan natin sa harap ng Panginoon. No,
That anytime, pwede tayong mamatay sa ating mga kasalanan. Pero anong ginawa ng Diyos natin, mga kapatid? There is no other name but the name of Jesus na tinawag natin. That is why we are calling on the right name. And it is really important to call and to know the name of our God and our Savior, which is the name of Jesus, mga kapatid. Itong mga pangalan natin, no, may kanya-kanya tayong mga pangalan. No, at ito, babasahin ko lang no, para may idea tayo. What is the purpose of the name? No, ano ang ibig sabihin ng ating mga pangalan? Lahat yan may purpose, no, to provide identification to the person who is being called by another person. No, pag tinawag kang Vincent, no, tatlo silang lilingon dito. No, Brother Vincent, Brother Ed Vincent, may Brother Vince tayo dyan. No, pero pag tinawag mo yung isang tao sa kanyang pangalan, kahit madami sila dyan, no, may biro-biroan nga sila, no, nagkataon na yung magkaibigan, sumakay ng eroplano, doon nagkita. No, nung nagkita sila, sa miss ng kanyang kaibigan, "Hi, Jack!" No, no, lahat biglang nagtayuan bigla. Hijack daw. Yun pala may... Yung pala yung kaibigan niyang si Jack. No, kasabay niya sa aeroplano. "Hi, Jack!" Corny, no? Ganun lang talaga. Diyan tayo masaya. No? But every time we call on the name, no, identity natin, pagkatao natin yan. No. No. Si brother ganito. Yung malaki, yung mataba. Siya yun. Yung medyo morena, yung medyo maitim, yung medyo pandak. Siya yun. No. Yung pangalan natin may identity, may description. No. Siya yun, yung malayo pa, yung sa gate pa lang, napakaingay na. Malalaman mo na kaagad. Yung matahimik, ganito. No, because may ibig sabihin ang ating mga pangalan, mga kapatid. So Abram was changed to Abraham, the father of many nations. Jacob was changed to Israel, meaning prince. Esau means red, reddish. No, yan ang kanyang pangalan. Jacob means supplanter, no, madaya. Jesus means savior. No, Emmanuel, God with us. No, ito may mga examples lang. A biblical name could record some aspect or aspeto, no, ng pangalan ng tao, no, lalo na sa kanyang pagkapanganak. Now, sometimes express the parents' reaction to the birth of their child. No, yung mga pangalan natin, no, nakabase minsan kagaya niyan. Alam na ba natin ang mga kwento ng ating mga pangalan? Bakit binigyan tayo ng, kaya ako pinangalanan, brother, ng ganito. Kasi ganito pala yung kwento ng nanay, ng tatay ko nung ako ay pinanganak. May kaklase ako, yung kanyang pangalan, napakahaba. Nung high school kami, babae, ang haba ng kanyang pangalan, kasi yung pangalan ng kanyang lola, lolo, pinasok. Pangalan ng kanyang nanay, tatay, pinasok. Yung kanyang pangalan, siguro mula dito sa papel, papunta rito sa kabila, no, ganun kahaba yung kanyang pangalan. No, mayroon pa nga isang page ng papel. No, si Elon Musk, pangalan ng kanyang mga anak, mayroong X, Y, Z, parang formula. No, ganun ang kanyang mga pangalan, mga kapatid. So, our names could be used to communicate God's message. No, dito sa Biblia, yung mga pangalan nila madalas may ibig sabihin. No, yung mga pangalan natin may ibig sabihin. Kaya malayo pa man ang kapanganakan, iniisip na ng magulang kung ano ang ipapangalan sa kanilang mga anak. No, pero mayroon talagang mga magulang dahil sa pagpanik, no, pagdating sa ospital, habang sumisigaw pa lang yung nanay, nagtatanong na yung nurse, anong pangalan? Anong pangalan? Ay, kung ano na lang maisipan. No, may mga ganong case kasi nagpanic na kung ano ang mga dapat gawin. Yung pangalang babae naging lalaki, yung pangalang lalaki naging babae. No?
were sometimes used to secure the solidarity of family ties. So minsan ang pangalan ginagamit, minsan dahil sa negosyo, dahil sa mga koneksyon, lahat iba-iba. Kagaya nun, pagkapanganak ni Iso, pulang-pula, so ibig sabihin ng Iso, mamula-mula, so pinangalan ng ganon. Si Jacob naman, papalabas pa lang, nakahawak na, ito, tuso ito. So, pangalan mo, Jacob, supplanter ka, madaya, sinungaling. So, ganyan ang iyong pangalan. Imaginein mo, pag ang pangalan, every time na sabihin mo yung pangalan mo, I'm Judas. Every time, hello, I'm Judas. Ang isipin kaagad ng tao, grabe to. Ito yung nag-traidor kay Jesus. So imagine, pero maraming Judas dito sa Bible. But Judas Iscariot, imagine mga kapatid, kung ano ang dala ng ating mga pangalan. Were also used to establish an affiliation with God. Yung mga pangalan nila, nakakonek yun doon sa kung ano ang ibig sabihin, ano ang connection nila sa Diyos. Yung mga example ko nga kanina, are given to establish authority over another or to indicate a new beginning or new direction in person's life. Just like Jacob, na ang sabi sa kanya ng Diyos, ngayon hindi ka na si Jacob, ikaw na si Israel ngayon because you overcome, you overpower with God, ikaw ay nanalo. So babaguhin na natin ang pangalan mo kasi ikaw ay dating tuso, dating sinungaling. Ngayon, burahin na natin yung dati mo, baguhin na natin. And Lord, we are so thankful dahil nilagyan mo kami ng slash, Jesus, yung aming pangalan, Lord Jesus, signify, this is the new birth or our new name, new beginning, new direction of our lives before God, mga kapatid. So marami sa atin, gaya niyan, pag tinawag, sa school, sino na bang tinawag sa atin? Ay dito, pag may tinawag mamaya, brother, usap tayo. Iba na yung pakiramdam nun mamaya. But Lord, we are so thankful that we know right now whom to call. Alam namin ngayon kung sino ang tatawagin at alam namin kung sino ang dapat i-glorify, Lord Jesus, sa panahon na ito. Lord, we are so thankful. Ito, mga kapatid, every time we call on the name of Jesus, hindi natin siya tinatawag dahil every time may pangangailangan tayo. Hindi dapat ganun ang perception, hindi dapat ganun ang mindset natin sa harapan ng Diyos na every time tawagin natin siya dahil gusto lang natin lagi mag-withdraw. Dahil every time mayroon tayong pangangailangan. Hindi dapat ganun ang style natin sa Diyos. Every moment of the day, every time in troubles, in trials, in temptation, kahit anong sitwasyon, masaya ka, malungkot, sa bawat oras, mga kapatid, we must call on the name of Jesus. Huwag lang natin tawagin siya dahil every time kailangan natin ng healing. Every time kailangan natin ng sagot sa problema sa trabaho, sa issue, problema sa pamilya, problema sa puso. Saka lang natin tatawagin ang kanyang pangalan. No. Pero madalas, ganun ang nangyayari. We call on His name. Pero sa lahat ng tinawag natin, mga kapatid, napakahirap. Kahit magulang natin, kahit sino pa man sa buhay natin, time will come na papatunayan talaga ng Diyos na malagay tayo sa sitwasyon na kahit anong tawag mo sa mahal natin sa buhay, mga impluensya, mga koneksyon, idadaan talaga minsan ng Diyos na lahat ng yan walang magagawa. Paikot-ikot na tayo. Ang dami na nating ginawa, ang dami na nating koneksyon na pinuntahan. Walang nangyari. But God is so good na hindi niya tayo kaagad pinapalo. Hindi na tayo kaagad sinusumbatan. Kung umpisa pa lang, tumawag ka na kaagad sa pangalan ko, hindi ka na nahirapan. Paikot-ikot ka pa kung saan-saan. Ang budget natin ngayon sa gobyerno, ilan? 6+ trillion. Ang uutangin natin, almost 2 trillion.
Ang utang natin ngayon sa buong Pilipinas, ang utang natin na tayo lahat nagbabayad, yung mga palabas pa lang na hindi pa nakaplano, no, na mga baby, mga apo, lahat ng yan, may utang na rin sila. Ang utang natin ngayon, almost 17 trillion. No, yun ang utang natin. No? Tapos sa 6 trillion na budget, sinasabi nila 40 to 50% mapupunta lang yan sa mga tao dyan sa gobyerno. No, at kahit anong tawag mo dyan, walang mangyayari, mga kapatid. But Lord, thank you so much. No, itong sitwasyon natin, yung binasa natin kanina, mga kapatid, no, itong nangyari nakaraan. No, sino nakabalita dyan? Sa Carvajal Street. Holland, Hopia, doon banda. No, sa Binondo po ba yun? Binondo, Ongpin. No? Pag sinabing Ongpin, kasama na po yung Binondo. O pag sinabing Binondo, kasama na yung Ongpin. Isang lugar sa Binondo. Just imagine, mga kapatid, no? Dahil sa tagas, sa butas ng gasol, no? 11 yung namatay. No, ang sabi ng investigator, sila namatay hindi dahil sa sunog talaga. Sila namatay dahil sa suffocation. No, 'yon ang madalas na kinamatay ng mga nasusunog, hindi number one dahil sa sunog na may apoy na, kung hindi number one 'yan dahil sila ay malulunod, no, hindi makahinga, no, sa sitwasyon nila, mga kapatid, no, sa simpleng leakage lang, butas ng gasol. Ilan ang nangyari? 11. No. At sa 11 na yan, mga kapatid, sigurado lahat sila sumisigaw ng tulong. Sigurado lahat sila sumisigaw, no, nagtatawag kung kani-kaninong pangalan. Siguro mayroong mama, mayroong papa, mayroong kung sino na lang. Just imagine, mga kapatid. No. Pero dito sa atin, how many times God has protected us? How many times nangyari yan sa atin, mga kapatid, na naiiwan yung mga bagay na yan? No. Hindi pa man tayo. No, just imagine. No, hindi nga natin nakuha kasi ang nangyayari, hindi nga natin naisip, naiwan yung plancha, naiwan yung gasol na bukas, kung ano pa man. Tapos andito, worship tayo dito kay Jesus. Pagdating sa bahay, saka ka na magpapasalamat ulit o na Sunday na naiwan pala namin yung bahay na bukas, yung gate namin na bukas. Walang nangyari, yung gasol, yung ganito, lahat, mga kapatid. Lord, thank you so much, Lord Jesus. No, yan ang sinasabi at pangako ng Diyos natin, na sabi niya, call unto me and I will answer thee. Pero ang sabi niya kay Isaiah, no, you call unto me. Sabi niya, hindi ka pa nakatawag sa akin, sinasagot na kita, mga kapatid. No, what kind of God we have, mga kapatid. No, itong mga bagay, so nasa atin na lang ang sagot. No, pag tamad-tamad pa tayo, no, ito bang hindi pa tayo nakaluhod, hindi pa tayo nakapag-pray? No, sino tayo sa harapan ng Diyos na sasabihin sa atin, alam mo, Brother Norman, kahit hindi ka pa nakapag-pray, hindi ka pa nakapagbigkas, yung problema mo, sinagot ko na. No, imagine, ano tayo sa harapan ng Diyos? No, at sasabihin pa niya sa atin, alam mo, yung sitwasyon mo, no, hindi mo pa napuntahan yung tao, hindi mo pa naisip ang plano, ang solusyon. No, dahil malakas ka sa akin, sinagot ko na. No, ganun lang ang gustong mangyari ng Diyos natin, mga kapatid. No, pero gusto niyang sabihin, no, nasa atin na lang talaga ito. Kung patamad-tamad pa tayo sa harapan ng Diyos in our prayers, no, paano natin siya tinatawag? Even in our prayers, in our worship, in our praises. No, lahat ng yan ay way kung paano natin siya tawagin. At ito ay kanyang dakilang pangako, great promises of our God, na sabi niya, kahit anong issue, anong sitwasyon mo, basta tawagin mo ako. No, I will answer thee, and I will shew thee great and mighty things which thou knowest not. No, kasi ang Diyos mismo, mga kapatid, excited siya. No, tawagin lang natin ang kanyang pangalan. Ilang beses na natin naranasan ito. Mahirap tawagin yung taong tinatawag mo tapos pabingi-bingi. No. Yung bang tinatawag mo tapos kunyari hindi ka naririnig. No, tapos tawag ka ng tawag, hindi sumasagot sa cellphone mo, may kung ano na lang ang ginagawa, umiinit na ang ulo mo, kung ano-ano nang naiisip mo doon sa tao na yon, bakit wala siyang aksyon, wala siyang ginawa, yung pala, lobat na lobat. No.
pero nag-away na kayo. No, and how many times, mga kapatid, yung mga sitwasyon dyan sa labas, no, sa mga biyahe lang natin. No, ito, yung mga biyahe lang natin, andyan sa kalsada. Ay, may bago pala tayo dyan. No? No? May bago pala tayo dyan. Thank you, Jesus. No? Sa biyahe pa lang natin, mga kapatid. No? Ito, lagi, bigyan natin ng emphasis, bigyan natin ng yung pasasalamat sa Diyos, mga kapatid. No, sa oras na tayo ay maaksidente dyan sa kalsada, instead na ang maapakan mo preno, ang maapakan mo gasolinador, accelerator. No, pero hindi nangyari. Ikaw ba makakapag-pray pa? No, kaya mo kaya mag-pray, Brother Will pray? Lord, gasolinador ay preno! No, wala ka ng ganong instinct wala ka ng ganong klaseng kaisipan na magagawa mo pa yan. And it can happen anytime, mga kapatid. Kasama mo, mahal mo sa buhay, sa loob ng sasakyan, mga kaibigan mo. No, hindi na yan natin kaya. Pero ang assurance ng Diyos, ang sabi niya, hindi mo pa yan na-request sa akin. Ako nang bahala dyan. No, gawan ko yan ng paraan, mga kapatid. And we are so grateful to God na alam natin kung anong pangalan ang ating tatawagin. At sa pangalan na yan, mga kapatid, we must ready our hearts na pagdating dito sa church, alam natin kung sino ang i-glorify natin. No? Hindi pwede na lahat ginawa sa atin ng Diyos from Monday until Saturday. Ginawa niya lahat. Problema mo sa opisina, problema mo sa pamilya, problema mo sa sarili, problema mo sa school. Siya lahat ang may gawa. Tapos pagdating ng Sunday, pasalamat tayo, tapos ibida natin yung sarili natin kung gaano tayo kagaling dito. Mali. Why? Tandaan natin, lahat ng gumawa niyan, si Jesus. No, small or great things. From Monday, siya lahat ang gumawa niyan. And then pagdating ng Sunday, ano lang ang gusto niya? You call on my name, and then pagdating ng Sunday, you worship me, you praise me. Ano lang ang gusto kong mangyari? Dahil kayo tumawag sa pangalan ko, then you glorify me in this place. No, wala nang iba pa, mga kapatid. No, dahil yun lang talaga ang gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Sa Psalms 50, tingnan natin, Psalms chapter 50 verse 14. Job, Psalms 50. 14. Offer unto God thanksgiving and pay thy vows unto the Most High. No, sabi niya, ihandog mo sa Diyos ang iyong haing pasasalamat at tuparin mo ang iyong panata sa kataas-taasan. Marami kaya tayong pangako sa Diyos. No, at sa lahat ng pangako na yan, offer unto God thanksgiving. No, ino-offer natin sa Kanya ang ating mga pasasalamat and pay thy vows unto the Most High. Ang sabi ng Biblia, di bali nang huwag kang mangako, kaysa sa mangako ka at hindi mo to pa rin, ang Diyos maniningil talaga. No, at sa pangako na yan, tayo naman ng mga tao, ako bahala dyan. No, sige, no problem. No, ako bahala dyan. Pagtalikod mo lang, nakalimot na. No, ganun tayo. No, sige, ako bahala dyan, ako gagawa. No problem. Di ba, Brother Ricky? No? Ako bahala. Pero pag talikod pa lang, dahil hindi mo na take note, na isulat, pag nagkita kayo ulit, ay, sorry, nakalimutan ko kasi. No, ganun tayo. No? Pero iba ang Diyos natin, mga kapatid. Sabi kasi ng iba, nangako na nga, gusto mo to pa rin pa. No? Hindi na dapat. No? Pero ibahin natin ang Diyos natin, mga kapatid. Pag siya nangako at nagsabi, expect mo mangyayari talaga yon. No? Mangyayari talaga yon, mga kapatid. Nasa atin na lamang, anong sabi sa kanta natin kanina, if you believe it, you receive it. No? Kaya pag narinig mo na yan, yes Lord, we believe, you will receive. No, pag ikaw ay naniwala, pero kung tayo hindi maniniwala, walang mangyayari sa promesa ng Diyos natin, mga kapatid. Pero yan ay patunay lamang na kung anong sitwasyon natin, dahil yan ay pinangako niya, pwede natin siya singilin anytime.
No, ay Lord, pinangako mo ito. Ang sabi mo sa amin, okay, let not your heart be troubled. You believe in God and believe also in me. Sige Lord, ganito ang sitwasyon ko ngayon. I am troubled, pero sabi mo, I must believe in you. Okay, maniniwala ako sa iyo, Jesus. Kahit ako nangangatog, ako kinakabahan, ako nininervyos, pero dahil sabi mo, let not my heart be troubled. No. So ano ngayon? Sinisikap natin ngayon, okay. No, Lord, may nararamdaman talaga ako. Hindi, let not your heart be troubled. Lord, meron talaga eh. Huwag ka ngang mag-trouble. No. Pero tayo minsan nangingibabaw. No. No. Sometimes or most of the time, no, marami sa atin ang ginagawa talaga, ang minor, ginagawa nating major. At ang major, ginagawa nating minor. Marami sa atin yan. Ang major, gagawin nating minor kasi natatakot tayo na harapin yung issue na yan. Kaya ang tendency, pawala-walaan lang natin. Ang maliit na issue, pinapalaki natin. Maliit na problema, pinapalaki natin. Lahat yan, pinapalaki natin sa isip natin. Tapos ang malaking issue, di natin bibigyan ng pansin ano ang nangyayari. No, dahil takot tayong harapin. Kunti lang ang ating nararamdaman, pero lumalaki dahil sa kakaisip natin. No, ganun ang nangyayari. No, ang sabi nga, ang tao hindi namamatay dahil sa kanyang sakit talaga. No, ganun ang nangyayari. Saan tayo mamamatay? No, namamatay sa kakaisip. Konti lang yung sakit natin, pero ang iniisip mo, no, wala ka ng output, wala ka ng accomplishment within the day kasi nakaupo ka na lang, nakaganon ka na lang doon, nakita ka ng lahat, hindi ka na gumagalaw. May sakit kasi ako eh. No? No. Dahil may sakit ako, wala na akong ganang kumain. Pag wala ka ng ganang kumain, mananamlay ka na. Pag mananamlay ka na, hindi magandang kondisyon ng iyong isip, sasabayan mo pa yan, katawan mo wala ng sigla, ano ang mangyayari? Yung sakit mo, madadagdagan pa, at pag nadagdagan pa yung sakit na yan, ano ang mangyayari sa iyo? Ano ang cause of death? Stress. No. Yan ang mangyayari. Hindi dahil sa diabetes, hindi dahil sa high blood, hindi dahil sakit sa puso o ano pa man, doon ka mamamatay. Cause of death. Di ba may cancer ito? Anong kamatayan niya? Stress. No. No. Saan galing ang stress? Sa isip. No. Why, mga kapatid? Sometimes it's really an insult to our God. Sinasabi niya, call unto me and I will answer thee. Pero ano ang nangyayari mga, and I will give you strength. No. Pero anong ginagawa natin? No. Hindi siya magbibigay and I will give you stress. No. Hindi ganun. No. That's why it's really an insult minsan talaga. Kaya we must remind ourselves before God. No. Lord, no, ganito sitwasyon namin ngayon. No, i-remind natin palagi ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Lord, ganito ang sitwasyon ko ngayon, pero sinabi mo na tawagin lang namin ang pangalan mo. No, dahil pag tinawag namin ang pangalan mo na ang nakataya. At hindi mo hayaan na yung pangalan mo na yan ay walang magagawa at ang pangalan na yan ay mapapahiya. No, at doon mga kapatid, makikita natin, gumaganda ang takbo ng sitwasyon. Makikita mo na ang Diyos gumagalaw dahil pangalan na yung kanyang tinawag. That is why, mga kapatid, thank you, Jesus. No, thank you, Jesus. No. Kaya ang Diyos lang palagi ang pwedeng mangako na siyang tinutupad niya palagi. Tayo, nakailang pangako na tayo, na nakalimutan na lang natin, nakailang hingi na tayo ng sorry. No. Sino lagi sumasakay sa Cebu Pacific? No, Cebu Pac. No, every time sumakay ka ng Cebu Pacific, lagi yan sila may statement. No. No, we are anong term niyo doon? No, we apologize for for the delays. No, hindi pa kayo nakaalis, delay na. Pagpabalik nyo, delay pa rin. Na-master na nila yung statement na yun. Yung delays. Kaya sabi nila, pag ikaw may transaction, may inaayos, may minamadali, no, huwag kang sumakay dyan. Medyo mahal nga lang, yung Philippine Airlines maasahan. No, sakay ka ng AirAsia.
Pagsakay mo ng AirAsia, ang flight nyo alas 7, we are so sorry for the delay. Siguro madelay tayo ng ilang minuto. Dumaan na ang alas 9. No. Dumaan na ang alas 12. No. Hanggang alauna pala yung flight mo, hindi alas 7. No. No. Why? Ang hirap, mga kapatid. No. Ganon tayo klase ng mga tao. No. Masyadong frail, masyadong marupok. Masyadong pagdating sa mga bagay na yan. That's why sabi ng Diyos, if you bow, you make your promise. Kailangan to pa rin ang mga bagay na yan, mga kapatid. So ito, ang binasa natin kanina sa verse 15 sa Psalms, sabi niya sa 14, offer unto God thanksgiving and pay thy vows unto the Most High, and call upon me in the day of trouble. And I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Sabi niya, tawagin mo ako sa panahon na ikaw ay nangangatog. Sa panahon na ikaw ay namumroblema. Sa panahon na ikaw ay troubled. Hindi mo alam ang gagawin. Ang Diyos nagpromesa sa atin. Sabi niya, tawagin mo ako. Sabi niya, subukan mo. Anong problema minsan? Tayo na... Sigurado naman, wala naman na siguro lumalapit dito sa London. Loan dito, loon doon. Wala naman na siguro dito ang lumalapit sa 5-6. Kasi kung mayroon pa, tigilan na natin yan. Why? It is insult to our God, mga kapatid, na para bang hindi niya alam kung paano tayo suplayan. Why? Hiram ka 500. Bayaran mo ng 600, kaya 5-6, 20%. Sana wala nang gumaganyan dito sa atin, mga kapatid. Why? Subukan natin na tawagin ang pangalan ng Diyos natin. Saan madalas yan sila dyan? Andyan sa palengke. Pag huminto na yung nakamotor dyan, na moreno ang itsura, minsan may turban ba yun? Pag huminto na yan dyan, ay gusto mo tuwalya, kortina, yung ikaw muna kuha bago utang, pautangin ka muna, pero hindi pa 20-20 lang, pero yung 20 mo na yan. Tapos may maliit na notebook, diyan sinusulat, perma, 20 pesos, 50, ganyan. Sana graduate na tayo diyan, mga kapatid, because we have a big God. We have a great God. Kaya niyang suplayan ang needs natin. Kaya niyang sagutin kung ano ang desire ng heart natin, provided tayuan natin ang pangalan niya at tawagin natin ang pangalan niya. Kahit sa atin ng mga kabataan, we must exercise, mga young people natin. Huwag tayong umasa lagi sa magulang natin. Hindi ko ibig sabihin na walang kwenta yung mga magulang natin. Ang gusto kong sabihin, magtiwala tayo sa magulang natin, provided wag natin lahat iasa sa magulang natin dahil baka pagdating wala ka ng buhok. Wala na yung magulang natin, umaasa ka pa rin, problema ka. Time will come. Dito tayo sumubok na umasa sa Diyos natin. At hayaan natin. At tayo naman na magulang, hindi lahat, kung sa Ilonggo pa, damhagan natin. Alam niyo yung damhagan? Yung parabang dapaan mo lahat. Wag. Hayaan natin yung mga anak natin dyan. Kakayanin nila yan. Hindi lahat kailangang saluin natin. Anak, dahil dahil professional ka na ngayon, okay, you are now in command of this house. Ikaw na ngayon ang leader. Ikaw na ngayon ang alpha, kung sa mga unggoy pa. Ikaw na ngayon ang alpha, ikaw na yung pinaka-head of the family. Dahil ikaw na ngayon ang kumikita, ikaw na ngayon ang may say. Ay, wag ganun. Your parents will be your parents. Kahit wala yan sila, kahit wala kang iabot o mayroon, they are still your parents. They deserve respect. They deserve so much love. Hindi pwedeng dahil may ka na, tapos ikaw na may tapos iba na yung paningin mo sa magulang mo. Hindi po pwede. Ang magulang ay kailangan manatiling maging magulang, mga kapatid, sa mga bagay na yan. Why? Dahil pag salo, time will come. Problema talaga yan. Mag-aasawa pa yan.
Pag nag-asawa pa siya, anong mangyari? Kung ang training nun doon, kung ang training nung babae ay maganda, o di sige, dahil ang ganda ng training mo sa pamamahay ninyo, sinanay ka na ikaw ang umakyat ng bubong, sige, akyat ka ng bubong, marami tayong papalitan ngayon. Pag yan ang training mo, punta ka rito, magkasama. No, mapapakinabangan ka rito, gawa tayo dyan. But what gusto kong sabihin, mga kapatid, no, may limitasyon kung sa asa lang, wala tayong ibang asahan kung di ang Diyos natin. No. Again, mga magulang natin, limited lang din yan sila. Kahit sa simpleng sakit nga lang na maramdaman natin. No? Pupunasan ka, bigyan ka ng gamot, pero yung kagalingan, wala silang magawa dyan. No, yung pagaling, wala. Pero habang nakahiga ka dyan, Lord, I'm calling your name. Lord, alam ko andyan ka. Lord, maglilinggo na. Lord, hindi ako makatayo. Lord, alam ko na ikaw ay sumasagot dahil sinabi mo yan sa amin. Magugulat ka lamang maya-maya nakatayo ka na. Because ang gusto ng Diyos, tawagin ang pangalan niya at pagdating ng Sunday, we must glorify His name in this place. At wala ng iba pa, mga kapatid. Napakaklaro ng sabi ng Diyos. Sabi niya, if you are troubled, you call on my name. No, pag ikaw ay nahirapan, you call on my name. Dahil ang sabi niya, ililigtas kita, I will deliver thee. No. Ano ang purpose ng Diyos? Pag niligtas kita sa sitwasyon na mayroon ka, sa sitwasyon na akala mo hindi ka na makaahon, pagkatapos na ikaw ay makaahon, pag ikaw ay nakapasa, pag ikaw ay naayos mo yung problema mo, sa kung anumang problema yan, no, pagkatapos yan, alalahanin mo ako na ako ang i-glorify mo. No, wala kang ibang i-glorify kung hindi ako lamang. Pero tayo ng mga tao, ibang klase tayo. Nung nakagawa lang tayo ng konting bagay, gusto natin agad i-glorify tayo. Nakagawa lang tayo ng mga bagay na para bang kailangan, lagyan mo na agad ng lapida. No, naka-gold tayo, ano? Si Carlos Yolo ba yun? No, sa gymnastic. No, ilagyan mo dyan, may lapida, in honor, mga ganyan. No, ganun tayo kakulang napansin, mga kapatid. No, tayo ng mga tao. But our God is good. And call upon me in the day of trouble. Alam ng Diyos na tayo ay matatakotin. No? Nature natin yan. O sino bang hindi natatakot dito pag may sakit? Mayroon ba? No? May konting naramdaman? No? Lahat tayo nakakaramdam yan and that is normal. No? Pero huwag tayong padadaig sa kaisipan natin, mga kapatid. No? Yan ang ano yan eh. Pag may naramdaman ka, you encourage yourself in the Lord. No. No, pag ikaw may misis, pag ikaw may partner, huwag niyong sakyan. No. May sakit ako. Pagalitan mo. No. Ganon ang ginagawa ng mga misis. No. Pag nag-inarte yung mga mister, huwag niyong sakyan. Pagalitan niyo. No. Parang wala kang Diyos ah. No. No. Wala ka nang magawa sa buhay dahil diyan ka na lang nakatutok. No, may Diyos ka. O, di ba, nung nangyari, pag sinabi sa kanyang may Diyos ka, parang natatauhan niya, ay Lord, sorry, andiyan ka pala. No, Lord, ayusin ko na ito. No, ganyang katibay ang mga misis natin. And we are so proud of them, mga kapatid. No, why? No, dahil hindi pwedeng sabayan nila tayo. No, tayo ng mga lalaki, macho daw. No. Pero yung mga misis natin, mga kababaihan natin, ibang klase ang tapang nila. No? Ibang klase ang tibay nila. Na minsan, ikaw na lalaki, doon makikita yun. Kaya hindi pwedeng i-underestimate yung mga kababaihan natin, mga kapatid. And we are so proud of them. No. No. Normal lang. No, normal lang na malungkot. Normal lang na mag-worry pag tayo ay nakakaramdam ng hindi tama, may sakit, may problema. Pero tandaan natin, mga kapatid, mayroon tayong Diyos. Huwag tayong palugmok sa problema. No? Ang pinakamahirap kalabanin, yung isip talaga. Yung stress sa kakaisip. Wala kang pera, stress. Wala kang makain, stress. May trabaho ka, stress. Wala kang trabaho, stress. No? Lahat. No, walang paglagyan. And sometimes, ano ang problema natin? Titipirin natin, trabaho ka whole week. No, hindi mo pa naman pwedeng palitan yan. Yung tulog natin sa gabi, hindi talaga pwedeng palitan yan. No, pag nagpa-check up ka, ang tanong ka agad sa'yo, lalo na yung mga natural doctor na yan,
basta yung mga natural na way na paraan nila ng panggagamot. Pag lumapit ka dyan, ang tanong ka agad sa'yo, paanong sleeping habit mo? No. Ay, alauna na po ako natutulog, 2:00 ng madaling araw. Ay, kaya pala. No, why? No, kasi magmula pa lang 9:00, magmula 10:00 hanggang 2:00, lahat ng needs, lahat ng repair ng katawan natin na lumalabas lang yan paggabi. No, at sa oras na yan, lalabas yan sila kung saan tulog na tayo. Pero ano ang gagawin natin? Dahil sa takbo ng panahon ngayon, yung na talaga, no, isingit ko lang yun, no, yung AI, yung artificial intelligence, no, yung sabi nga doon, no, anong comment ni Elon Musk sa artificial intelligence? Yung nakaraan nakita natin yung nag-hit si presidente, no, AI yun. No, hindi totoo yun, pero makita mo siyang siya, kung may boses man siyang siya, lahat yon artificial intelligence. Kung tayo sikat, pwedeng nagaya, nakopya na rin tayo dyan, mga ads, mga endorsement, makikita mo. Pero ang comment ni Elon Musk about AI? Sabi niya, ang AI na ito, parang we are summoning, anong term niya? Parang sinusumon natin ang impyerno. No? Ang demonyo, no, parang yung bang hindi tayo makaantay. So ang gagawin mo ngayon, no hell, no Satan, come to us. No, yan ang dating no ng artificial intelligence, mga kapatid. Hindi mo na malaman kung anong totoo, hindi mo na malaman kung ano ang tunay, kung fake, lahat. Ganyan ang sitwasyon na mayroon tayo sa ngayon. At yun ay gagamitin din, no, sabi nga, para mapabilis ang prophecy ng Word of God. No, ganun katindi. No, but again, Lord, thank you na kami ay nakaangkla na sa iyo, nakakapit na sa iyo, Lord Jesus. Hindi na tayo basta-basta dyan madadala ng sitwasyon. No, so yan, mga kapatid, kaagad tinatanong. Pero anong nangyayari sa ngayon? No, kasi minsan isipin mo, Lord, wala naman kaming mga bisyo eh. Wala na ba? No. Wala na. No. Kasi minsan, ano ang nangyayari? Lord, wala naman kaming mga bisyo na, yung iba dyan na may sigarilyo, may alak, may kung ano-ano pa, no, umaabot din ang buhay, 80, 85, 75. Lord, maganda ba may bisyo? No, para humaba ang buhay? No, kami na walang bisyo, minsan tayo yung nakakaramdam. No, pero yan ay patunay, no, na walang exempted sa katawang lupa na ito. But God has a promise that time will come. No, sabi niya, O death, where is thy sting? No, minsan doon tayo nagkakamali. No, deprived tayo sa tulog. No, kahit anong gawin ng katawan natin na ito. No, sabi mo nga, Brother Vince, takpan mo lahat ng kortina, ang bintana, para kunyari gabi. Hindi natin magawa yun. Why? Hindi natin maloko ang sarili natin. Yung katawan natin, nakadesign ito na paggabi, matulog, pag sa araw, gumising para magtrabaho. Pero anong ginagawa natin? Binabaliktad na natin. No? At nadideprive tayo dyan. No? Palitan natin ng lahat na lang klase ng milk tea. No? Lahat ng, iced tea, milk tea, lahat ng mga nandyan na makikita mo, ang tao ayaw nang uminom ng tubig. No? Akalain mo, no, tayo, very privileged tayo dito, mga kapatid, na ang tubig dito, no, saan ka nakakita? Sa ibang lugar pala may binibenta pure water. No, tapos $5 yata yun. Pure water. Ay, wag yan. Marami kami sa Pilipinas yan. Anong pure water? No, pero pagdating dito, ayaw natin ng tubig, gusto natin soft drinks. Ayan, mamaya sigurado, may soft drinks ba tayo sa kantin? No? No. Pag hindi mo nilagyan ng kantin, ang gagawin, bibili sa labas. No. Ay, wala kayong soft drinks? Wala eh. O sige, sa labas na lang. Mamaya, magugulat ka paglabas, may dalawang 1.5 bit. No, ganun doon. No. 1.5. Minsan 2 liters pa yan. Nakaganon pa yun. Yung parang nanalo sa luto, tuwan-tuwa talaga eh. Nakaganon. No. Hindi mo pa nainom, ang pakiramdam ng cells mo, tuwang-tuwa na. No. Satisfied na. No. Tapos mamaya, mag-antay na tayo ng singilan. Let's pray for our brother and our sister. No.
And Lord, we will call on your name tonight that you will give us healing. No? Sa kapatiran namin na nagkasakit dahil sa sugar. No? Dahil sa ganito. No? Siguro si Jesus nakaganito. Talaga naman. No? Ganon tayo kapasaway sa harapan ng Diyos natin. But Lord, ganon ka rin ka-long suffering sa pagmamahal mo, Jesus, sa mga anak mo. We are so thankful, Lord Jesus. No? At sigurado naman sa atin, mga kapatid, sa mga kalalakihan natin, no, sigurado naman, no, hindi naman, minsan ang pagtitipid natin mali. No, ang tinitipid natin minsan, yung pahinga ng katawan natin, no, tulog, tubig, yon ang tinitipid natin minsan sa katawan natin. Kung hindi pa tayo gagapang, hindi natin makuha na magpahinga. No, pag nasagad na ang ating katawan. No, pero pagdating sa bisyo, wala naman na nagbibisyo dito, ano? Wala na nang nigarilyo. No, wala na. No, kung may umiinom pa diyan, siguraduhin natin tubig, kape. No, kung mayroon pang iba diyan na mga kobra-kobra, mga ano pa yung nakalagay doon? No, sting. Talaga naman disgrasya, mga kapatid. No, lahat ng 'yan. No, and it is our responsibility. No, why, mga kapatid? Ang gusto nating mangyari, no, every day, every week. No, hindi tayo makatayo dito, hindi tayo makapunta rito kung hindi dahil sa Diyos natin. No, yan ang katotohanan. Why? Hindi ka natin alam. Sasakay ka lang dyan, hindi ka pa nakatawid, pwede ka nang banggain ng bulldozer dyan o kung ano pa man. No, pagsakay mo, LRT, kagaya niyan, yung mga nasunog doon, no, kumain lang, may border, ganon ang nangyari, hindi mo akalain, ganon ang mangyari sa iyo. But how many times in our lives, no, pwedeng mangyari yan sa atin? Yung mga biyahe natin dyan sa kalsada, na pwedeng nang madurog din tayo dyan. No, pagdating dito, saka mo lang malaman, ay flat pala ako, ay wala na pala akong preno, ay ganito pala. Why? Sinong nag-guide nun? Walang iba kung hindi ang Diyos natin. No, hindi pa tayo nakapag-call, mga kapatid. No, we call on His name, dahil alam natin na siya ang may kakayanan ng lahat. But after that na tayo ay sinamahan niya, we will never and we must not forget to glorify our God. No. Kung ano man ang nagawa natin, kalimutan na natin yung ano na yan, anong tawag dyan, yung mga praises na yan na ito, pag ginawa ko ito, ang problema, iba-iba tayo ng temperament. Masabihan ka lang ng konti na, ay, parang ang linaw-linaw ng mukha mo sa ngayon. No, dati hindi naman. No. Alam mo, malungkot minsan, mga kapatid. No, malungkot minsan. Ang tindi ng reminders, ang tindi ng Word of God from our teachers, mga klase dyan. It seems na ang Word of God minsan parang walang effect. No. Pero sino pala ang makapagbabago? No. Pag tumibok na yung puso, yun, nagbabago. No. Sister, yung palda mo, ayusin mo talaga. Hindi kayang baguhin ng Word of God. No. Pero pag tumibok na yung puso, kayang-kaya naman pala. No. Ano ibig sabihin nun? Mas powerful ang tibok ng puso kaysa sa Word of God. Pero ganun minsan ang nangyayari. No. At yan, mga kapatid, makikita. No. Why? Ito yung sinasabi natin. Sometimes, no, kahit sa praising pa lang ito, ano talaga to, because we are a family in this place. No, we remind ourselves, kahit sa pasasalamat natin in our praising, minsan kahit maganda pa ang tono natin, pero kung gusto nating magmayabang sa gitna, mararamdaman. No? At mararamdaman din na yung brother o sister na ito, okay to dati, bakit ngayon parang lumihis? Ano ang mangyari? Parang nanamlay. Why? Walang ibang rason but continued sinning. No, patuloy na paggawa ng kasalanan doon sa labas. Kaya pagdating dito, you cannot worship anymore. No, you cannot praise God anymore. Why? Puno na ng guilt. At pag may ganun, mga kapatid, trabahuin natin yan. No, we must not allow na mangyari yun. No, why? We will call on the name of God, we glorify His name, at pag nangyari yun, ano ang dapat natin gawin? Itong pangako ng Diyos. At dapat mangyari ito sa atin na hindi pa tayo nakapag-pray, sumasagot na siya. Hindi pa tayo nakapatawag sa pangalan niya, sumasagot na siya.
No? So pagdating ng Sunday, huwag nating i-deprive ang Diyos natin na hindi natin siya ma-worship. No, kasi walang ini-expect ang Diyos natin, mga kapatid. Kung hindi pagdating dito sa lugar na ito, okay, nakarating ka because of me. So ini-expect ko na pagdating mo rito, handa na ang puso mo, hindi sa guilty. Hindi dahil sa pagdating dito, dito ka pa iiyak para sasabihin sa Diyos, Lord, patawarin mo ako today, next week ulit. Hindi ganun ang mindset. Hindi dapat ganun ang puso natin sa harapan ng Diyos. No, why? The moment na andito tayo, ibig sabihin, Diyos lahat ang gumawa ng paraan yan. Because within the week, pwede tayong mamatay, pwede tayong maksidente, pwedeng may mangyari sa atin dyan na hindi na tayo makabalik sa church. But every time na kailangan nating pumunta sa church, nakakarating tayo. At pagdating dito, mga kapatid, pagpasok pa lang dyan, wala ng guilt, wala ng sin, wala na kung ano pa man nakaisipan na siyang haharang sa pag-worship natin sa Diyos. No? Because we worship Him. Lord, binibidan na natin siya kahit hindi pa natin kinukwento. No, hindi tayo sabi ni Brother Sam, kailangan ipakita ko rin. Lord, talagang, pero ang heart mo, guilty. Wag ganun. No, dahil kikita pa rin ng Diyos natin yan. No, malayo pa at wag nating kasi walang rason that we cannot worship our God, mga kapatid, mangyayari lang talaga yan if we continued sinning outside. No? Very obvious. Tapos pagdating dito, hindi tayo maka-worship. Bakit hindi ka maka-worship? Because we are still guilty. No? Hindi ka pa makabuylo, hindi ka pa makamove on. Ganun ang mangyayari. Pero sa atin na mga kapatiran, kitang-kita mo na. No? Ilan na ngayon nag-uusap sa atin dyan? No, brother? No? Mabuti pala dito, no, nakakalakad-lakad pa tayo, Brother Benz. No, ganun pa kami rito, in our worship, yung mga nandyan na kapatiran natin, sigurado mga kapatid, gusto nyo rin gumalaw-galaw. Ang problema, hindi na. No, ganun-ganun na lang dyan. No? Yung galaw. No? Hindi na makagalaw eh. Para bang gusto nating sabihin, Lord, kahit hindi makagalaw, ito na lang ang puso namin na gustong magpasalamat sa iyo dahil hindi pa makagalaw. But God is so good na naintindihan niya yan. No? Sabi nga ng iba, brother, siguro ano kayang gawin natin? No, may mga kanya-kanyang plano na dyan. Ano, gibain natin to, ganito, ganyan. Kalma lang. No, tingnan natin kung anong plano ng Diyos. But again, mga kapatid, it's always a reminder to all of us, wala tayong ibang tinatawag no, in any circumstances, in any situation, but we call on the name of Jesus. And after that, ang Diyos gumagawa ng paraan. Again, we must ready our hearts. No, na pagkatapos lahat masagot ng Diyos, pagdating dito, walang ibang bida kung hindi siya. And that is where we glorify our God, mga kapatid. Ibig sabihin, give and take. No, okay, tawagin niyo ako, sasagutin ko kayo, pero pagdating na okay na lahat, ako naman ang papurihan nyo. Yun lang ang kailangan ng Diyos natin. And Lord, we are so thankful for today. Thank you, Jesus.